Hello, hello mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon at nagmamarites na naman po. At yun nga mga kabebe, morning na morning ay pangit po talaga yung panahon. Masasabi ko para sa akin ay pangit po talaga kasi ay nakaka-stress char. Kasi nga kanina nga po mga kabebe, ito na naman, mag-storytelling na naman po tayo kasi nga marites ka, makikinig ka na naman. At yun nga, kasi nga kanina nga, ito nga bahay ng itik namin, ito pong mga 3 months natin na mahigit. Ito nga po mga kabebe, ay dito nga po sila sa gilid ng kalsada kasi nga inilipat na naman po nga natin itong mga alagang itik natin kahapon. Dito na naman po na area. Yun po yung mga disadvantage po mga kabebe, lalo na pag ganitong pre-range po. Kaya kung balak mo talaga na mag-pre-range po ng pag-alaga ng itik ay paghandaan mo ito at magsanay-sanay ka na ganito yung buhay nararanasin mo pag pumasok ka sa mundo ng duck farming, lalo na po at ganitong area po yung paglalagyan mo mga kabebe. At yun nga mga kabebe, babalik na po tayo sa imamarites ko kasi nga kanina nga po, ito nga pong bahay nila mga kabebe, nakikita nyo naman yan po. Simpleng-simple lang po talaga mga kabebe itong bahay po ng mga alagang itik natin na 3 months. At yun nga, nilagay nga natin dito sa gilid po ng daanan, daanan ito, marami pong sasakyan na dumadaan. At yun nga, may patubig nga dito, nakikita nyo naman. Yung tubig na po yan mga kabebe ay nagtapon po dito, nagpisik ba diri sa bahay po ng mga alagang itik natin na 3 months. Pag 3 months pa naman, masyadong magalaw. At yun nga, magulatin. At yun po ang nangyari mga kabebe, ay yung mga alagang 3 months natin ay nagliliparan na, kaya sobrang stress po yung duck girl nyo. Ganitong umuulan, lalo na pag nakita nyo naman, simpleng-simple, walang kabubong-bubong, walang kaarte-arte. Ang importante po ay nailalagay po natin yung mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, yun nga yun, mag-storytelling, yun lang yung nangyari. Ay hindi nga mga kabebe, ito pong araw na to mga kabebe, magmamarites nga po tayo. Kasi nga, sa mga hindi po nakasubaybay po ng mga videos ko po, sa day 1 hanggang sa ngayon po, na ito nga po yung araw na yung isang silipan ko na lang sa kanila ba yung mga alagang itik ko na inalagaan ko ng 3 months na mahigit. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay ibibinta ko nga po itong mga alagang itik ko po. Yun nga mga kabebe, 3 months na po mahigit itong mga alagang itik natin. At yun nga, sa mga hindi po nga nakasubaybay, ibinibinta ko nga po yung mga alagang itik ko. At yun nga ay sold na nga po yung itik natin. At ito po yung araw mga kabebe na ibibinta po yung mga alagang itik natin. At yun nga, yun yung imamarites natin ngayon mga kabebe. Bakit ko ibibinta itong mga alagang itik ko? Ayaw ko na ba or ano, char? Kasi marites ka, makikinig ka, kaya tingnan mo itong mga alagang itik ko muna mga kabebe bago tayo magmarites ngayong araw na to, char. At yun nga mga kabebe, ngayon nga po ay nagbabantay nga po yung duck girl nyo kasi nga ay kung kailan na ibibinta na po tong mga alagang itik natin is wala na din po tayong tao. Yung nagbabantay po ng mga alagang itik natin na nangingitlog is yung kuya ko po, andun po din siya sa doon. Dito sa tunga sa Basakan ba. At yun nga mga kabebe, ito nga po yung araw na hinihintay po natin na ibibinta po natin itong mga alagang itik natin na 3 months. Bakit ko ibininta sa yung edad nila ay kunti pa, charot. Yun nga po mga kabebe, yun nga po yung pag-uusapan natin mamaya. Kasi nga po ngayong araw na to ay hinihintay ko pa po yung bibili po ng mga alagang itik natin. At yun nga ay mabibinta na nga po natin finally, thanks God, kasi nga ito nga po yung paraan ko po ng pag-aalaga po ng mga itik na ibibinta ko sila na ready to lay na po. At yun nga po mga kabebe, mamaya po ay titignan po natin kung ano ba, goods ba na ibibinta or goods talaga kasi bibinta ko eh. At yun nga mga kabebe, magbabantay muna tayo ng itik at mamaya ay tatapusin po natin yung pagmamarites po natin ngayong araw na to. Kasi nga ay baka mamaya ay andito na din po sila kasi medyo pangit po talaga yung panahon ngayon mga kabebe. Yun nga, nakikita nyo naman na gataligsik baga ulan-ulan konti, char. Sana umulan ng kagandahan para masali din ako. At yun nga mga kabebe, mamaya na po yung pagmamarites at yung itik ko po, babantayan ko muna po yan.
Yun nga po mga kabebe ay andito na po yung kukuha po ng mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe ay wala pa din na bago po, ganun pa din po yung paraan po natin ng pagsisiparit ng itik ay inilalagay pa din po natin katulad din po ng sasakyan po na ginagamit po natin na ilipat po yung itik natin. At ito nga po mga kabebe ito nga po mga alagang itik natin, ito po ay 3 months na po mahigit. At yun nga kahit 3 months na po itong mga alagang itik natin, meron pa din po tayong mga alagang itik na hindi po parang hindi sila lumalaki. Natural lang po yun mga kabebe na yung paglaki po ng mga alagang itik natin, lalo na po at siho po tayo nagumpisa ay hindi po talaga magiging uniform po yung paglaki nila. Natural lang po yun na may mga bubwit po talaga. At yun nga mga kabebe dahil nga ibibenta po nga natin itong mga alagang itik natin kasi nga may mga itik din po tayo na malalaki. Kahapon po mga kabebe ay siniparit na po natin yung mga alagang itik natin na malalaki. At para sa ngayon po na araw ay kung kukunin na po itong mga alagang itik natin ay sure na sure po talaga yung taon po ng itik natin na walang halo. Kasi po ngayon po pagbibili ka po kasi ng mga itik ay yung iba kasi ay hinahaluan po nila ng matatanda. Tapos pagdating din po ng araw, ang resulta ay hindi po talaga sabay-sabay yun. Tapos dalawa po kasi yung pagbili po kasi ng itik po mga kabebe. Either ito ay matanda or dumalaga. Kasi nga may mga itik din po tayo na ibinibenta nila, yung mga iba nagbibenta ng mga itik. Tas kawawa po yung nakabili kasi nga ang problema nga po nila is yung itik nila ay nagmo-molting stage na o yung naglalagas na po yung mga balahibo. Yun nga sana ay bibili ng ready to lay, ang problema ay hindi po makali. Kasi nga po kahit anong pakain mo po ng mga alagang itik mo pag nagmo-molting stage ay hindi po yan siya nangingitlog mga kabebe. Kaya number 1 po yun ang binabantayan po pagbibili ka po ng mga itik. Sa akin po mga kabebe, sa kaso ko po, bakit ko ba ibibenta itong mga alagang itik po natin na 3 mahigit na 3 months mahigit na is pwede na naman ito sila mangitlog. At yan nga po mga kabebe, ito nga po mga alagang itik natin ay ibibenta ko na po kasi nga po mga kabebe is may target po tayo. At yun nga, number 1 po talaga mga kabebe, kaya ko ibininta itong mga itik ko kasi nga may balak nga po ulit tayo na magsimula na naman po sa mga SEO at mag-aalaga na naman po tayo para sa susunod is ganito pa din po, ready to lay na din po natin ibibenta. At yun nga, may mga itik din po tayo na nangingitlog at hindi ko po yun ibibenta mga kabebe. Yung hindi po nabinta ay doon ko po ilalagay, doon ko po ihahalo. Ganun po yung gagawin ko po mga kabebe. At yun nga, ibibenta ko po to itong mga alagang itik ko po kasi nga ay sa susunod po na mga anihan is may paglalagyan po tayo. Number 1 po talaga mga kabebe pag mag-alaga ka po ng mga itik, lalo na pag ganitong free range po. Number 1 po talaga na titignan mo is yung area mo. Ano ba tong area mo mga kabebe? Dito sa area mo ba ay una mo talagang titignan is ano ba ito, nagtatanim pa ba sila or mag-aani na? Dalawa po yung klase yung titignan mo mga kabebe pag ganito pong ganitong free range po yung paglalagyan mo. Kung ganito po mga kabebe na nagsisimula pa lang po yung tanim po ng area nyo, wag ka muna mag-order po ng mga alagang itik. Kasi nga po pag mag-order ka po ngayon, tas ganito pa yung area mo, ang mangyayari po mga kabebe, wala ka pong paglalagyan po ng mga alagang itik mo. Tas yun ang malaking problema pag ganitong balak mo mag free range po or igala lang po yung mga alagang itik mo. At ito din po mga kabebe, pag ganito din po yung area na paglalagyan mo, yung ganito na po, yung lumalabas na po yung mga tiyan nila, charot. Good na po yun mga kabebe na pwede ka na po mag-order po ng mga alagang itik or seho. Kasi nga po mga kabebe,
balak mo talagang mag free range, ay ganito po talaga yung titignan mo. Dalawang klase po, or either nagtataniman pa or aani na. Kasi nga po mga kabebe, ang mangyayari po kasi pag nag-order ka po tapos wala sa ganitong dalawa yung area mo, may ani or hindi mo alam, huwag ka na lang po mag-order mga kabebe. Kasi nga mahirap po talaga na ilagay mo itong mga alagang itik mo sa ganitong area, tas wala ka pong saktong paglalagyan, tas yung alagang itik mo is sobrang dami. Doon po tayo mahirapan mga kabebe, lalo na po at free range po yung gusto mong paglagyan po ng mga alagang itik mo. At yun nga mga kabebe, pag yun nga, inilagay mo nga itong mga alagang itik mo, tas free range, tas yun nga, walang masyadong makain po yung mga alagang itik mo, lalo na po mga kabebe is 1 month talaga is gusto mo na silang ilagay sa area, tas kulang ng pagkain. Ang mangyayari po sa katawan nila mga kabebe is magiging bugwit po sila, yung kubol ba, hindi sila lalaki. At yung resulta na yun mga kabebe, magre-resulta yun sa susunod na pagsisimilya po nila, yung para sa egg production po nila mga kabebe. Kaya po pag ganito pong free range po mga kabebe, number 1 talaga titignan mo is yung area na paglalagyan mo, or may patubig ba or wala. Kung wala kang patubig mga kabebe, tas yung mga alagang itik mo is mga 1 month pa lang, is malaking problema yun mga kabebe. Number 1 po talaga na hinahanap po ng mga alagang itik kasi natin is patubig, tas ganitong area po. At yun nga mga kabebe, kaya ko po ibininta din po itong mga alagang itik natin, kasi nga po this coming March, kasi nga dito na area is patapos na yung anit. Saka March pa lang ulit mag-aani na naman. Kaya yun po yung target ko, na lalabas po yung itik na in-order natin ngayong Marso po. Para naman po paglabas po ng itik ay meron na po tayong paglalagyan po na area at hindi na po tayo mamroblema. Kasi nga plano ko nga po talaga mga kabebe is 7 days pa lang or 10 days ay balak ko na po isilang ilabas dito sa area. Last po na mga pag-aalaga po natin ng mga seho is 15 days bago natin sila inilabas sa area. Ngayon po mga kabebe, kung maganda po yung panahon ngayong Marso na lalabas ulit po yung i-orderin natin na itik, is good na good po yun na area. Kasi nga yun po talaga yung reason po kaya ibininta ko ng mas maaga itong mga alagang itik natin. At yun nga mga kabebe, mas marami na po yung orderin natin na seho, kaya abangan po natin yun, kasi nga mas marami pa po tayong natututunan nung itong pag-aalaga natin, itong mga alagang itik natin na ibibenta ngayon. Tas sa susunod po ay mas marami pa po tayong mga idea na pwede natin i-apply po sa mga seho po natin. At yun nga mga kabebe, ito na nga po yung mga magkukuha po ng mga alagang itik natin. Ito yung last na silip po natin sa kanila. Mamimiss ko po itong mga alagang itik ko po, kasi nga 3 buwan din mahigit ko silang inilagaan sa mga kamay ko. At yun nga mga kabebe, nagpapasalamat pa din po tayo kay God, kasi nga ayun nga, success nga yung nangyari sa mga alagang itik natin. Maganda nga po yung pundasyon nila. At ito nga po mga kabebe, mga 1 linggo din po nila tinignan itong mga alagang itik natin, at ito nga po ay kukunin na po nila. Yung buyer po natin mga kabebe is taga Cagayan de Oro po. Sila mismo po yung pumunta dito at kinuha po itong mga alagang itik natin. At sa mga nagbabalak po dyan na magnegosyo po pumasok po sa mundo ng duck farming, open po tayo. At sa susunod nga po mga kabebe, sana nga po ay abangan nyo din po yung paglabas po ng mga alagang itik natin na seho. At yan lang po mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.